These three main players here in the Philippines, we know their circle, including Mel. Like we're about to show it na yung kanyang video. Yung video. They shows how, how even during his hearing, di ba, na PCSO, like how he was entitled, he doesn't show any respect sa ating mga, during that hearing sa Senate din. Kung saan nakita natin, ma'am, pare-pareho sila ng kanilang mga paninindigan. Na even though nakikita na natin ang straight na kasinungalingan. For example, yung editing na yun, very obvious, pero parang sila pa ang may lakas. You're referring to the syndicate operations sa PCSO. Sa PCSO. Billions of money ang nawawala. Correct ka, Eric. Lantaran. Tapos sinabayan pa ng video na ito. Ay, panoorin po muna At para makapag-komentaryo tayo. Sige, go. Mel, or should I say Melionario, just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Ito yung tanong ng taong bayan. Ang pagkaluklok kay Mel Robles na siya palang isa sa main donor ng presidente. 30 million ang lumabas pero baka humigit pa. Ang ibinigay na pondo, saan ba nanggaling ang pera ni Mel Robles? Ano bang negosyo niya? Ano bang involvement niya? At bakit siya inilagay pagkatapos na maluklok si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa PCSO na alam natin araw-araw ay hundreds of millions to billions of people's money ang nakukuha dahil sa pag-promote ng sugal. At kung ano-ano pa, lottery, STL, lahat online loto. At ngayon, sumasabog ang kasindikatuhan sapagkat namamanipula ang winners at nagagamit ang pondo sa hindi alam para mga dami ang lumalabas na nag-claim na mga prizes.